Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask via BNC. Sabi niya, Billionaire News Channel. Ito ang balita. Romualdez seeks travel clearance for Singapore trip. Former Speaker and late 1st District Representative Martin Romualdez has requested travel clearance from current House Speaker Bujidi for a trip to Singapore from April 20 to May 4. Kahapon. Simula kahapon. Tama ba? 2026, where he is scheduled to undergo a follow-up related to his angioplasty surgery. Romualdez said he has also written to the Department of Justice of his intention to travel following the Immigration Lookout Bulletin Order issued in October 2025. He assured that he will return to the country after his medical engagement and will remain accessible for his legislative duties. Ito ang comment ni Dertuas. Martin, did you hear the latest? Sabi ni Harry Roque, fake news daw, hindi nahuli si Saldico. So, don't worry for now. However, if indeed nahuli siya, it will take time. So, be healthy to prepare for the real reckoning of accountability. Ano rin ito? Sutil din itong si Dare to Ask. Ano ba yung related? To undergo a follow-up related to his angioplasty surgery. May nabalitaan ba kayo? Wala akong nabalitaan na nagkaroon siya ng surgery. Baka na huli ako sa balita. Ang alam ko lang, noong last year, humarap siya sa ICI hearing. First hearing, nag-ano siya. Yung second scheduled hearing, nag-request siya ng postponement dahil mag-undergo daw siya ng medical check-up. I don't know anong medical procedure, medical check-up. Kaya, na-postpone yung pangalawang hearing niya. After that, wala na. Wala na akong nabalitaan tungkol sa kanyang karamdaman. Ngayon na naman. Kaya, ito ba related sa pagkakahuli ni Saldico? Kaya sutil talaga itong si Derto Ase. Fake news! Sabi ni Atty. Roque, hindi siya totoong nahuli, kaya relax ka lang. Kasi nga kung totoong nahuli si Saldico at pababalikin siya sa bansa, delikado talaga. Number one na delikado yung si Martin Romualdez. Kaya lang, damay na rin si Pangulong Marcos. Kasi nga, pinangalanan na ni Saldico si Pangulong Marcos na nagpasingit ng 100 billion. Tapos, pumayag naman si Romualdez. Kaya, bakit biglang nagkasakit na lang? So, ano sa tingin nyo? Papayagan ba? Sa ngayon is, hindi klaro kung pinayagan na siyang makalabas o hindi. Delikado ito. Ito, opinion ko lang. Pag nakalabas ito, baka hindi na babalik. I might be wrong. Kasi tingnan nyo si Saldico. Bago pumutok yung flood control scandal, parang natunugan na, pinaalis siya ni Martin Romualdez. Pahinga ka muna. Kaya delikado, mainit. So, nung gusto nyo nang bumalik, huwag, dyan ka lang. Di ba ganon ang ano ni ano? Para yung kapwa masterminds ni Saldico, mas safety kung mapanatili nilang wala sa bansa si Saldico.
So ngayon, kung totoong nahuli na siya, talagang kakabahan ang mga kapwa niya mambabatas na may kinalaman sa flood control scam. So, palagay ko, papayagan ito. Sa tingin ko lang ha. Kasi may karapatan naman ang bawat isa na mamili mag-travel pagpapagamot. Although maraming magagaling na doktor sa atin. Hindi yung St. Luke's. Isa na yan sa pinakamagaling na no. Kaya lang, dahil mapera sila, ay di sige, labas. Singapore. Ano ba yung sakit ni Saldi ko? Sakit sa puso din eh. Di ba? Angioplasty surgery related sa sakit sa puso. Yan ang masama. Pag kinokonsensya ka, hindi ka patulugin ng konsensya mo sa kaisip, talagang magkakasakit ka. Kulang ka sa tulog, kulang ka sa gana ng pagkain, ang daming iniisip, may stress ka, magkakasakit. Kaya, ayan, sa puso. Kaya ako, magpasalamat ako na kahit wala akong pera, may pera naman. Kaya lang, yung katamtaman lang. Importante yung malusog ako, wala akong sakit, maganda yung appetite ko, ay yung pera na yan, katamtaman lang. Kasi the love of money is the root of all evil. Agree ako niyan. Yung love of money, connected na yan sa greediness. Greediness is a form of idolatry. Nagsisilbing Diyos ng ibang tao ang pera. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve both God and money. So, ako, duman ako sa panahon noon na ang sinisimba kong Diyos ay yung kwarta na. Kasi gusto kong yumaman. Ang Diyos na isang tabi na. Hanggang na-realize ko na papunta na sa pagkasira ang buhay ko. Kaya humingi ako ng patawad sa Diyos at hiniling ko siya na maghari siya sa buhay ko. Kaya ngayon, yung greediness ko, yung akin, wala na. Napalitan yon ng pag-ibig, napalitan ng generosity, napalitan ng pagtulong sa kapwa. Kaya salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa iba. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo gyero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og gyero. Wakad na. Ni awayan ni. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na pareha sa una nga walay atop dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo so karon atopan na gyud so maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo kay ug wala ang tabang nga daan ba ito ako nga top sa una then tapos gibagyuan pa gyud then kung wala ang tabang wala gyud mi atop dili mi nani karon ang akong atop nga tsada kung wala ang yung gihatag nga iyo so mura to salamat. So pila na dayto katuig ang imong atop nga Lima na to katuig. Lima na to katuig. Daan pa gyud to. Daan na gyud kaayo. So pag bagyo gipalid na gyud. Dala kahoy gigabok na dugay kay natupan. Dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og para sa atop nga kahoy, pila ka bulan ayha nakaatop ka? Totoo jud.
ayap inakatop. Kung wala gani ning tabang, wala, siguro wala pa gini na atop. Eh, wala naman, palid na sa hangin. Oh, so wala unsa day imong trabaho? Ang trabaho, Mm. farmers. Magmuso lang. Kung unom ka bolan aya ka harvest na aya ka pud ka makakorta. So walay budget gid sa palit sa yero. So, mura to, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat ka.